O hindi ba? So speaking of fake news, di ba? Speaking of fake news, pag-usapan nating mahigi itong fake news na to, pagkakaroon daw ng regulatory body. May papakita ako ng mga videos in a bit. Oo, para mapag-usapan pa natin itong maigi. Sino ba talaga fake news? At ano ba talaga ang fake news? Pagkakaroon ng regulatory body sa social media para labanan ng fake news, pinag-aaralan ng palasyo. Again sa Amerika, niluluwagan na nila. Kasi nung panahon ni Biden, hinigpitan talaga nila. Halos wala nang kalayaan sa pagpapahayag yung mga tao. Pero ngayon, niluwagan na. And even Facebook America, tinanggal na po yung mga fact-checkers nila. Dito po sa Pilipinas, Facebook, YouTube, TikTok, meron po yung community standards, okay? May community standard dyan. Halimbawa, sa Facebook, meron na yung AI, meron yung artificial intelligence verification, meron pa yung, or review, meron pa yung human auditor, which is yung verifiles dito, di ba? Di ba, konting mga ano ka lang, ang arte-arte ng Facebook, hindi ka na kagad makapag-post, comment, message. Kasi nga, lumabag ka sa kanilang community standards or guidelines, sigurado si baka. Either suspended ng ilang araw, linggo, buwan, or talagang totally tatanggalin na yung iyong account kapag ikaw ay loko-loko sa social media. Ganon din kay YouTube. Meron din si YouTube, yung sinasabi ng TRICOM na makikita ng mga kabataan, nek nyo, walang batang nanonood sa amin. Unang-una sa lahat, pag nag-upload kami ng video, we put yung check doon sa 18 and above, 17 below, X yan. So kung ang account is bata, hindi talaga makakapanood dyan. Besides, meron tayong parental guidance. Sabi nga, hindi ba, patnubay ng magulang ang kailangan. So, in order for you to make sure na yung mga anak ninyo, maayos yung pinapanooran, might as well make a rule sa inyong browsing sa computer nila. Lagyan nyo ng rule, yung pag-browse nila, or wag nyo na talagang pahawakin ng gadget yung mga minor de edad. So in terms of regulatory body, sobra-sobra naman ng regulatory body yan. Meron ng regulatory guidelines ang Facebook and YouTube, tapos gagawan pa natin ng sarili natin. Bakit? Dahil masakit yung sinasabi ng vlogger na to. Samantalang sa inyo nagsisimula yung fake news. Pakinggan natin itong balitan to. Regulation. Sa social media para labanan daw ang fake news. Wow. Pinag-aaralan na raw ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media para malabanan ang fake news ayon sa Malacanang. Pero para sa dating opisyal ng palasyo, mismo ang pamahalaang Marcos Jr. naman daw ang pinanggagalingan ng fake news. Samantala, kukumpirmahin ng palasyo sa DILG chief ang katotohanan tungkol sa kontrobersyal na rescue operation sa dinukot na Chinese student. Si Cresalyn Catarong sa report. Ayan so makikita nyo dito sa report na ito, sa report, nalalabanan daw ang fake news ng Malacanang. Pero tingnan ninyo, within their ranks, within sa SILG natin, DILG secretary, at saka itong Malacanang, hindi nagtutugma yung kanilang reporting. So, pag hindi nagtugma, ano ibig sabihin nun? Yung isa mali, yung isa tama. O pwedeng parehas mali, pero ibinalita nila, ang tawag doon. O di fake news yun. So, sino ngayon ang fake news? Pakinggan natin to. Panahon na raw na magkaroon ng regulatory body sa social media. Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz. Sinabi niya sa movies, may nagre-regulate na kung saan saklaw ito ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ayan, katulad niyan. MTRCB. Meron ganyan. So gusto niya yung social media magkaroon din ng ganyan. Or baka yung social media ipasailalim niya rito. Yun ang siguro ang plano nila, just to regulate and to control. Why do you need to control? Diba? Why do you need to control the voices of itong mga yung free speech? Bakit nyo kailangang i-regulate? Katulad niyan, nakakapagbalita naman ng mainstream media, may isa iba kami. Kapag peke naman yung balita ng mainstream media, naglalabas ba sila ng erratum? Di ba? Kasi nga,
merong sariling utak, kokote, ang mga Pilipino, kaya nilang i-challenge lahat ng pwede nilang at gusto nilang i-challenge. Oo, hindi ba? Pero may nasa-sanction ba sa mga mainstream media kapag nagbalita sila ng mga ina-accurate na mga balita? Hindi ba? Wala naman. Tuloy-tuloy pa rin naman sila. May prangkisa pa rin naman sila, di ba? O katulad nitong MTRCB na to. Kaya po nagkaroon ng MTRCB, sabi nga ni Banat Bay, pinag-aralan daw niya yan nung sila'y naging member nito, dahil din yan sa diktadurya. Ito daw MTRCB, tatak diktador daw to. Bakit? Kasi nung mga panahon ng martial law, marami sa mga aktivista na mga galit sa administrasyon ni Marcos Sr., ang nilabas nila yung kanilang mga istorya, nilabas nila yung kanilang mga saloobin through pelikula. Parang si Jose Rizal, di ba? Sinusulat niya sa kanyang No Limitangere, El Filibusterismo, yung pang-aabuso ng mga Espanyol. So, ganun din to si MTRCB. Binuo ito noong panahon ni Bongbong Marcos ni Marcos Sr., binuo ito para i-filter lahat ng mga pelikula na medyo masakit ang batikos or masama ang tabas ng dila patungkol sa Malacanang. Kaya hindi na umunlad-unlad yung pelikulang Pilipino dahil sa mga ganitong regulatory body na alagpasan na tayo ng maraming bansa pagdating sa politika. Mali, pagdating sa pelikula. Hindi ba dito nakatali pa rin tayo dito sa MTRCB na to? We are still at the beg and mercy of MTRCB. So, ibig sabihin, ang MTRCB, ang bumuo niyan, isang diktador. Therefore, itong MTRCB, pwedeng galawang diktador. Tapos gusto niyong gawin yan sa free media? Gusto niyong gawin yan sa internet, World Wide Web? At gusto niyo lahat ng mga vloggers mag-register sa inyo? Para saan? Oo, bakit pa namin kailangan magpaalam sa inyo? Para lang kami ay mag-content. O edi kapag nagpaalam pa kami sa inyo, edi ano na tayo niyan, accomplice nyo na kami o accomplice na namin kayo. O pakinggan pa natin. RCB, gayon din ang radyo at TV. Subalit pagdating sa online ay pinapabayaan naman daw na puro fake news ang lumalabas. Ang binanggit na halimbawa dito ng kalihim ay kapag may anunsyo ang gobyerno na walang pasok. Ang babaw! Ang niya ng fake news, inanunsyo ng palasyo, walang pasok, tapos may nagpakalat, may pasok. So yun daw yung fake news. At dahil doon sa mga ganitong instances, kailangan po nating gumastos pa ng panibago para makapagtayo ng isang regulatory body para magpulis, magbantay sa Facebook. So pera na naman ng taong bayan yan. Anong paki nyo? Do you know how social media works? I have a computer, I have a profile in my Facebook. Then I post some personal things in Facebook, though it's public. That's for public consumption. It's not my fault kung ang pagkakaintindi mo doon sa post ko iba at iba yung pagkakaintindi ko, iba yung pagkakaintindi ng 5 kapitbahay namin. Hindi ko na kasalanan yun. Again, that is what I want to post in my wall. Sa wall ko hindi ako pupunta sa ibang wall para mangaway. Sa wall ko lang, pupost ako tapos triggered kayo. Tapos sasabihin nyo, fake news naman yan, fake news naman yan. Pag hinanapan kayo ng datos, paano mo masasabi? Walay. So napakahirap nitong plano nila na i-regulate itong social media because sobrang lawak nito. Sobrang lawak nito. Maniwala ka, minsan nga kumakain ako ng hamburger. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Biglang may nagsasalita sa likod ko. Paglingon ko, mag-isa lang naman siya. Yung pala, binablog niya yung hamburger. Di ba? So ano yun? Yun pati yung mukbangers. Kailangan na magparehistro sa inyo. Ano gagawin niyo sa listahan?
O, para easy target yung mga vlogger, ganon. Hindi nyo kami mauuto. Tangina, ano na yan? Lumang tugtugin na yan. Pero may nagpakalat naman ng fake news na may pasok. Ang mga ganitong senaryo ay nagdudulot anya ng kalituhan sa mga tao kung sino ang paniniwalaan. Punto ni Ruiz, kung vlogger o social media influencer man, kailangang tanggap din ng mga ito ang kanilang responsibilidad sa publiko. Lalo na raw kung patungkol sa mga mabibigat na issue sa lipunan. Kaya sambit ang Makikita mo naman yan sa caption eh. Makikita mo naman yung caption kung talagang totoo yung balita. Hindi. At saka hindi naman tanga mga Pilipino. Alam naman ng mga Pilipino alin yung totoo sa hindi. O, inalaw nyo ang AI sa Pilipinas. Ang daming kumakalat na mga AI. Ini-AI yung mga labi ni Pastor Kibuloy, ni Bongbong Marcos, o sino-sino pa mga politiko. O, bakit hindi nyo pagbawalan yun? Kumbaga, kung pininturahan ko yung bahay ko, yung loob ng bahay ko ng green, wala kang pake. Unang-una sa lahat, bahay ko to, bakuran ko to, kahit maghilata ako dyan maghapon, magdamag sa bibabaw ng bubong namin, may paglaro ako sa aso, o hindi ba, magpagulong-gulong ako sa putik, basta nandoon ako sa loob ng bahay ko, wala akong inaagrabyado, and syempre, protektado ako ng batas. O, ang problema, ganito nga ngayon, ganito nga ngayon ang mga nasa gobyerno, mga power tripper. So paano na yan? PCO chief, pinag-aaralan nila ngayon ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media. Sa ginanap naman na press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na dapat makipag-ugnayan o makipagtulungan din sa mga mambabatas sa Kongreso hinggil dito dahil sila din naman ang gagawa ng batas. Sa kabilang banday, naniniwala si Castro na napapanahon ang pagkakaroon ng regulatory body para rito. Separate na regulatory body for the social media ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan. Anong pang-aabuso? Unang-unang mga nang-aabuso yung mga mainstream media. Natatandaan ninyo, kaya ang daming mga media men, lalong-lalo na sa probinsya, namamatay. Alam nyo ba istorya dyan? Yung mga local media men, ganun ang gagawin nila. Pupunta sila doon sa isang negosyante. Tapos, hihingan nila yung negosyante. Pag hindi nagbigay sa kanila yung negosyante, sisiraan nila yung negosyo nung negosyante. Si Pastor Apollo Kibuloy, naging ano niyan. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din. Merong isang newscaster na lumapit sa kanya. Nanghihingi ng proteksyon. Kasi daw, para daw maproteksyonan si Pastor. Sabi niya, hindi ko naman kailangan ng proteksyon. Magkaano ba yan? Basta magbigay ka ng ganitong halaga buwan-buwan para sa proteksyon mo. Sabi ni Pastor, di ko kailangan proteksyon. Ayoko niyan. Pas ako sa mga ganyang extortion. Ayoko niyan. Anong ginawa nung reporter na yon? Binanatan, araw-araw si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang mamatay siya. Hanggang namatay na lang yun. Walang ibang ginawa yun kundi banatan si Pastor Apollo Kibuloy dahil lang hindi nagbigay ng ayuda sa kanya. Ganun din ang ginagawa ng ibang mga media men. Paano mo masasabi ngayon? Na kayo lang ang malinis. Parang sinasabi mo, nanggagaling sa mga influencer yung dumi, tapos yung mga nasa mainstream media malinis. Madam, for your information, ka din, social media personality ka din. Bago ka naging aso bago ka maging aso ni Bongbong Marcos, ikaw ay vlogger din na nagpapahayag ng iyong opinion. At alam mo sa sarili mo na when you do that, saklaw ka ng batas sa malayang pagpapahayag, tama? So bakit ngayong nandiyadyaan ka na? Biglang kailangan na ng regulatory body sa social media para malabanan ng fake news. Regulatory body. Gagawa na naman kayo ng mga hearing in aid of legislation. Gagastos na naman tayo dyan. Tapos pagkatapos, anong mangyayari? Kapag ka na-approve yan, magtatayo ng panibagong magtatayo kayo ng regulatory body o regulatory
board, di ba? Tapos anong gagawin ninyo? Di malaya nyo ng sikilin lahat ng mga vlogger. O halimbawa, ikaw lang yung gusto ko. Lahat lang mga DDS vloggers, wag i-upload yung mga system, yung mga information nila dito. Hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng sumali dito sa natin, dito sa ating regulatory body. Hindi natin siya bibigyan ng clearance. O di mas madali na para sa inyo na i-eliminate yung mga kalaban ninyo. Yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. At kaugnay ng fake news, maliraw ang inilabas na ulat ukol sa pagka-rescue ng Chinese student na dinukot sa Taguig City. Noong nakaraang linggo nang iniharap sa Palace Briefing. Ayan na. Speaking of fake news. So gusto nyo fake news, ayaw nyo ng fake news. Parang lahat ng nanggagaling sa inyo, matinong balita, nanggagaling sa iba, fake news. Itong isang classic example ng pagsasalita ng mga nasa gobyerno nang hindi na-verify at yung peking impormasyon yung kanilang ibinabalita. The Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang pambansang pulisya, partikular ang anti-kidnapping group chief na si Police Colonel Elmer Ragay, kaugnay ng nasabing usapin. Lumabas naman sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na hindi naman daw pala nasagip ng anti-kidnapping group ang 14-year-old na foreign national. Tayo dyan. So galing mismo sa SILG natin na itong batang ito na rescue nila. Kinongratulate niya pa yung pulis. Malaman-laman, hindi pala pulis ang nakasagip dito sa mga batang ito. Sino nakasagip? Hindi alam, hindi na rin binalita ng mainstream media. Anak ng tinapay yan. So ano ngayon to? Paano to? Di ba? So sino ngayon? Kanino nanggagaling yung mga maling impormasyon? Lalong-lalo na lumalabas sa telebisyon. Lumalabas sa mga mainstream media. Yung mainstream media, hindi naman bini-verify. Kung totoo nga, basta binalita na lang. Bakit? Kasi sinabi, okay na yan. Hindi ba? Tapos ngayon, magagalit kayo sa mga vloggers. Katulad kaming banateros, anong style namin sa pagbablog? Ako lalo. Naghahatid ba ako ng mga expose? Meron ba ako sinabi? Sabi ng aking puting kamote, sabi ng aking puting kamote, ay si ganito daw at si ganyan, ay si ganito at si ganyan. Wala kaming ganun. Usually, saan kami kumukuha? Sa mga balita na. Para verified. Kami, banateros, ganun na. Ako, ganun. Kinuha ko sa SMNI, verified. Kinukuha ko sa TV5, verified. Sabi nyo, pagka mainstream media, verified eh. Tapos anong ginagawa natin? Nagre-react tayo. Minsan, ang reaction natin doon sa sa video na pinakita natin, hindi tayo agree, madalas. Pero minsan, meron din naman na agree tayo. Okay naman. So anong problema doon? So ako ba nagpi-fake news na ako? Hindi naman ako nagbabalita eh. Nagre-react lang naman ako sa balita eh. Kahit naman yung show namin sa SMNI, nagbabalita ba kami? Nagre-react na kami doon sa mga balita na naibalita na. So paano fake news? When you say fake news, meron kang pinakalat na maling balita. Pero kung nireactionan mo lang yung balita, hindi ka naghahatid ng balita, nagre-reaction ka sa balita. At kung sakaling hindi tugma yung reaction ko sa reaction mo, comprehension ko sa comprehension mo, at hindi talaga tayo magkakaintindihan dahil di ako pumapayag sa pagkakamali ko, hindi ka rin pumapayag sa pagkakamali mo, anong tawag natin doon? Di bahala na lang ang tao humusga. Di ba? Ganun naman tayo. Bahala na ang Diyos humusga. Bahala na ang tao humusga kung sinong tama sa atin dalawa. Ganun po. Sa mundo ng social media, merong nagfa-follow sa'yo, nagalit sa akin. Merong nagfa-follow sa akin, nagalit sa'yo. Ganun lang ang buhay. Makikinig sa akin yung gusto kong pakinggan. Yung ayaw makinig sa akin, diwag.
Plain and simple. O sige, diretso. Taliwas ito sa umano'y maling ipinalalabas ni Remulla na may rescue operation ng anti-kidnapping group sa kaso ng estudyanteng dinukot mula Pasensya na, SILG Remulla. Magaling ka. Mas magaling ka kaysa kay Abalos. Mas malayong magaling ka kay Abalos. Pero mali po yung impormasyon na binitawan ni SOJ Remulla, ni SILG Remulla. Now, question is, nag-apologize na ba si SILG Remulla? Sinabi naman ni SILG Remulla na I was fed with the wrong information. I am sorry, I apologize. This is the real story. May ganun ba? Wala. So paano na yan? Ano na? So move on na lang, ganun. So kapag kami, hindi kayo makamove on. Pero kapag yung fake news nang galing dyan sa inyo, move on agad. Si Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, ang hari ng fake news, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Ang daming pinangako, 20 pesos na kilo ng bigas, peke, fake news. Ano pa yung mga kabulastugan na pinagsasasabi niya? Napakaraming mga kabulastugan yan. Hindi na natin isa-isa, naabutin tayo 5 araw. Pero ano talaga? Palpak talaga yung pamumuno. Anong peke dun? Fake news ba yun pag sinabi kong hindi siya magaling na presidente? Fake news ba pag sinabi kong bangag siya, pinapag-drug test siya, ayaw niya? Hindi ba? So yun ang problema natin. International School sa BGC Taguig. Tugon naman ng palasyo sa isyong ito, kukumpirmahin nila kay SILG Remulla kung ano ang katotohanan dito. May ilang concerns daw kasi na baka nabigyan ng fake news si Secretary Remulla na siya namang naibahagi rin ng kalihim o nai-report sa Pangulo. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan. Ganyan, Claire, ang trabaho mo. If they ask you a question and you have no answer, do not answer using your personal capacity because hindi ka binayaran sa sweldo mo para magsalita ka on your behalf or humagbigay ng opinion. Ang opinion na kailangan ng taong bayan, opinion ng Malacanang. So yung bang sinasabi mo, is that the position of Malacanang? Kaya nga tinanong siya ni Karen Davila, is that the position of Malacanang? No, ako lang to. Anak ng tinapay. So ano ka, presidente? May sarili kang rules? So ganyan, pag hindi alam ang sagot, nagkakalabo-labo na, i-confirm. Kita mo, kapag si Remulla pinag-uusapan, mabait naman pala. Confirm. Kapag ibang politika pinag-uusapan, mabait naman pala sumagot. Bakit? Kapag Duterte, triggered si ate. Sinabihan lang siya ni Harry Roque, Sabi lang ni Harry Roque, ang hirap talaga, sa totoo lang, mahirap ang trabaho ng spokes, lalo na ang PCO. Kasi kailangan mo talagang ibenta yung gobyerno. Which is totoo. Yun nga yung sinasabi natin na yun ang trabaho mo, Claire. Ang trabaho mo is ibenta sa amin, yaang presidente mo, magsabi ka ng mga magagandang nagawa niya sa bayang Pilipinas para mapanatag kami. Na yung pera ng taong bayan napupunta sa maayos na mga batas at maayos na mga bagay-bagay. Pero bakit? Pag Duterte, gigil ka na kagad. Pero eto, kay Remulla, ang bait. We will seek confirmation from their office. Pwede naman pala yun Pwede mo naman palang i-park yung yung question Bakit sagot ka na sagot sa question? Tapos, masaklap nun, giving your personal opinion. So, what's the point na nandiyan ka pa? What's the point kung nandiyan ka pa kung yung trabaho mo, hindi mo naman nagagawa? Dito, kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. I-confirm lang po natin kay Secretary John Vic Remulla para po mas detalye ang ating pagsagot. Yon ang sinasabi ko. Pag mayroon kang hindi nasagot, hindi pa na pag-uusapan ng ninyong dalawa ng presidente, hindi ka dapat nagbibigay ng opinion, suhestyon o kung ano man. Wala kang bilang dyan. Ang trabaho mo lang maging parot. Ang trabaho mo lang ay maging tagapagsalita, tagapaghatid ng magandang balita kung meron man. Ilang araw ka na nakaupo dyan. Wala ka pang... Yung isa pa lang na magandang balita, yung ibinalita mo na nakalaya na tayo dun sa mababang reputasyon pagdating sa pagutang. Hindi ba? Ngayon may mga pinapakalat na naman kayo na fake news. Mas malaki yung nabentang ginto ni Duterte. Pero hindi nyo naman nilalagay kung bakit nagbenta ng ginto.
si Pangulong Duterte noong panahon niya. O dahil may pandemic tayo noon, mga tanga. Sa tingin nyo, saan kukuha ng pera si Digong? Saan kukuha ng pera si Digong? Sa Pilipinas, hindi naman huminto ang build. Hindi naman huminto ang beautification ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin naman kahit may COVID. O, pinambibili natin ng mga bakuna. Hindi naman lahat yan libre. Pero itinuturok sa inyo yan ng libre. O, tapos ngayon, magsasalita kayo ng ganon patungkol kay Duterte na kesyo mayaman, kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala kayong mapapatunayan. Pwede naman palang kumpirmahin eh. Sana sa susunod, kumpirmahin mo na lang. Hindi yung basta makapagbanat ka sa mga Duterte, kota ka na. Patungkol pa rin sa fake news, una nang binigyang diin ng dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador Panelo na mismong ang kasalukuyang pamahalaan ang pinanggagalingan umano ng mga maling impormasyon. Fake news talaga, fake news. O katulad niyan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw ko ng impeachment. Pero putya, kauna-unahang pumirma yung anak niya. Anong tawag dun? Di kagaguhan. Alam nyo ba, ito atin-atin na lang, huwag kayo maingay. Pero alam mo ba kung bakit hindi pumirma yung congressman na anak ni Bong Revilla? Oo, alam niyo kung bakit hindi pumirma? Kasi sinabi ni Bong Revilla, huwag kang magsasign dyan. Huwag kang pipirma dyan. Alam din ni Bong Revilla ang galawan dyan sa kamara. Ay sinabihan niyo yung anak niya na huwag kang bibigay sa abuloy nila. Huwag kang pumirma dyan. O kahit na pabudots-budots lang yun. O kahit pa paano nakakapagbigay ng mga impormasyon. Ano pa, Sal? Nelo, isa sa pinakamalaking halimbawa nito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad. Ayan, walang armas yung sumalakay. Hindi pa siya nag-apologize yan. Hindi niya pa kinokorek yung kabubuhan niya yan. Ayan, nakita nyo, papasok sa loob. O nasa loob na nga, ayan, ito, Glory Mountain to eh. O nasa loob ka na ng Glory Mountain, kita mo, naka-full battle gear ka ba? Isa lang tao hinahanap. Dami-daming balang dala, kala mo, may kipaggera sa mga Abu Sayyaf. Walang hiya naman talaga. So sila ang unang-unang mga fake news. Sa naganap na 16-day siege ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Tingnan niyo yung ginawa nila sa KOJC. Hindi po ba nakita natin, buong mundo napanood natin kung paano sinalakay ng mga armadong pulis, special SWAT teams, armado high-powered sinalakay. In fact, may namatay pa nga at maraming nasaktan. Pero nung tinanong ang pamahalaan, tinanong si Presidente ni Marcos Jr., ang sabi niya, wala namang armado doon. Hindi ba fake news yun? Pinuna rin ng dating palace official ang misleading statements ni Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items sa BICAM report ng 2025 national budget. Lahat lumalabas yung baho nyo. Gusto nyo ng fake news? Tingnan mo meron pang sinasabi si Bongbong Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos, lahat daw ng mga troll ay kailangan daw lipulin. Putang ina niyan, siya yung merong speech Nagpapasalamat siya dahil meron siyang troll farm. Meron siyang troll army. Tingnan mo, kapag nag-post ka doon nag-post siya ng sa kanyang Facebook at saka sa kanyang YouTube. Pag tiningnan mo yung mga comment, putang ina niyan, lahat puros walang kaibigan, dalawa kaibigan, walang muka, Chinese yung karakter, Vietnamese. Tapos nagtatagalog, ang galing mo talaga, President Marcos, ikaw na. Pero gusto niya patanggal troll farm. Gusto niya alisin yung troll farm. Putsang ina, umamin siya na meron siyang troll farm. Si Maharlika na din na nagsabi na meron siyang troll farm. Nakita daw mismo ni Maharlika. Sabi ko nga sa inyo, iba ang mga binibigkas nito doon sa katotohanan. Lahat ng ibinibintang nila sa kapwa nila. Lahat, itong mga congressman na to, lahat ng ibinabato nila. Putang ina, silang may kagagawan yan. Most likely at kadalasan talaga, yung umutot at nagsabing mabantot, siya po ang may kasalanan. Siya talaga yung original na umutot. Yung mga nagsasabi na magnanakaw ka, ayan tingnan mo,
Kapag tinuro kita magnanakaw ka, nakita mo isa lang yung nakaturo sa kanya pero 3 daliri yung nakaturo sa sarili mo. Magnanakaw ka, ayan itong 3 to nakaturo sa'yo. So habang nagtuturo ka sa iba nang wala kang ebidensya, ikaw yung may kagagawan karaniwan. Fake news. Anong sabi ng gobyerno? Yan, yes. Sinundan ni Presidente Marcos Jr. Wala namang blanco Tingnan ninyo yung batas, General Appropriations Act. Wala. Fake news yun. Wala daw blanco. Sabi ni Cheese, wala. Sabi ng ibang congressman, meron. Sabi ni Bato, meron. Sabi ni Amy, meron. So ano talaga? Fake news. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala